ko ni Sunny sa halaga po ng 3 million pesos. Dahil sabi ni Sunny, galit na galit si Mayor Rudy kay June Pala. Dahil sa palagi nitong atake araw-araw sa radyo. Tinanggap ko po ang kontrata. Pinunta ko si SPO1 Jing Tan ng Santa Ana Police, Davao City. Dahil si Jing po ay may maraming tinatawag namin na players, meaning mga hitman o tirador. Sinabi ko kay Jing Tan, ang offer na kontrata ni SPO4 Sunny Binaventura ay 2 million. Pumayag si Jing Tan. At merong binigay na 500,000 pesos na operational fund. Sa madaling sabi po, kami ang nagplano na i-assassinate si John Porras Pala. Gumawa kami ng pag-ambos kay John Pala. 2 times din siya nakaligtas. Dito ginamit ni Jing Tan ang kanyang mga players na ito po ay sina Valentin Duhilag, Roland Duhilag, Alan Duhilag, at isang alias Joy. Ito po sila ay mga rebel attorneys from the Mandong area ng Davao City. Nakalipas po ang ilang buwan, nag-line low kami. And then sa isang sitwasyon, nagkita kami ni Mayor Rudy. May isa pong mall sa Davao City na nagkapi ako. At doon po sa 3rd floor, nagkita ko si Mayor Rudy na naglalakad, walang security. Nilapitan ko siya at ang bulong niya sa akin sa Bisaya, kung sa may nahita po, pag-ambos ninyo kay John Pala. Ang sabi ko sa kanya, I'm sorry sir. Ang sagot naman niya sa akin, take time. Ayaw pagdalit. And then naghiwalay kami ng landas. For several months pa, inintroduce sa akin ni Sunny Binaventura si Jerry Trosio. Ito po ay isang dating rebel attorneys na empleyado din ng City Hall. Si Jerry Trosio po ay isa sa mga part-time bodyguard ni John Pala. I-hire siya ni Sunny Binaventura para gawin naming intelligence doon sa grupo ni John Pala sa halaga po na 350,000 pesos. Umayag si Jerry Trosio. At dito po, nagkaroon kami ng malinaw na idea doon sa weakest point ni John Pala. At sa madaling sabi po, isang gabi, nagbigay sa amin si Jerry ng impormasyon na si John Pala ay maglaro ng tungkit sa kanyang kapitbahay. At dito kasama si Jerry. Ang gagawin ng niyang signal ay 2 missed calls. Nangyari po ito. Tinawagan ko po si Jing Tan. Meron din kaming code na it's your time. Proceed si Jing Tan on board sa isang Toyota Camaro 8X na 4 doors. Kasama po itong Duhilag Brothers. In short of the story, napatay si John Pala. 2 days after, binigyan kami ni Mayor Rudy Duterte through SPO4 Sunny Binaventura ng 3 million pesos. Hinatay namin ni Sunny Binaventura ang 1 million and then gipresent ko kay Jing Tan ang 2 million pesos. Binigay ni Jing Tan sa akin ang 1 million, kay Jing Tan ang 1 million. Para sa kanya at sa kanyang players. At for several months, kung hindi ako nagkamali,
Tinawag ako ni Sandy Pinaventura through cellphone, nag-advise sa akin na mag-proceed sa bahay ng girlfriend ni Mayor Rudy Duterte sa Ecola. Kasi doon, magbigay pa si Mayor Rudy ng bonus sa amin. Ang sabi ko kay Sandy, pagsama pa kami, sabi niya, tapos na ako, kunin mo ang 1 million mo doon. Pumunta ako mag-isa, pumasok ako sa bahay, at doon, sinabi ni Mayor Rudy sa akin, ang 1 million. Sabi niya, 1 million. Tinanggap ko at sabi ko, salamat sir. And then, umalis ako. Ito po ang buong katotohanan sa Pala murder case. Consider na po ito ngayon assault. Isa ako sa nagpatay kay John Pala. Isa pa po tatalakayin ko na kaso ay ito po ang tao na pinahuli sa amin ni Mayor Rudy Duterte. Ito po ay notorious na dating sundalo ng Philippine Constabulary. Nabanggit po ito ni Edgar. Ito si John Bersaban. In short po, nakuha namin dito sa Kaputian, Samal, recorded po dito ng pulis ng Samal. Dahil ang pag-aresto po namin ay covered kami ng warrant of arrest. Pag dito po, dinala namin siya personal kay Mayor Rudy Duterte. Dito nakausap siya ni Mayor at minura ni Mayor Rudy. Ang sabi ni Mayor sa amin, in Visayan parlance, lubaan na ninyo. Meaning, patayin nyo na yan. Dito nahirapan kami kasi na-present ito sa Kaputian Police. Ang kasama ko po na nag-present sa kanya, si SPO 3 Jerry Baguhin, si SPO 4 Boy Pari. At dito po, nahirapan kami. Pero ang ginawa namin, pinuntahan namin, ang Chief of Police ng Sigaboy Police Station. Kasi dito po, na-issue ang warrant of arrest from the Davao Oriental Court. Dahil dito, kinausap namin ang Station Commander ng Sigaboy, na noon po ay si Inspector Romel Metra. Dito po, binigay namin kang Inspector Metra ang gusto ni Mayor. Pumayag po si Inspector Metra dahil notorious nga itong tao ito, si John Bersaban. Sabi namin kay Inspector Metra, pinumahan mo lang yung logbook namin na you received the living body of John Bersaban. Pagkatapos nito, isenaryo mo mamayang gabi na si John Bersaban ay naka-escape. Dahil sa gabi ngayon, pag-uwi namin ng Davao, along the way, itatapo namin ang katawan ni John Bersaban. Nangyari po ito. Nakita si John Bersaban, banda ng Compostela man, patay na. Dito po, nakasuhan po kami at ang Sigaboy Police. Tinatawag kami sa Commission on Human Rights ng Davao City. At dahil po dito, i-present namin yung logbook na na-receive ang katawan ni John Bersaban buhay ng Sigaboy Police. At dito hindi kami nasama sa kaso. Ang nakasuhan na po yung isang pulis na kinausap namin na huwag siyang mag-alala kasi si Mayor Rudy na lahat ang bahala. In fact, i-present namin siya bago kami nag-present sa CHR ng Davao City. Personal kay Mayor Rudy at si Inspector Metra. At sinabi ni Mayor Rudy na huwag siyang mag-alala, siya ang bahala lahat. Pati na sa kanyang salary sa pulis na mawala kung masuspended siya. At dahil po doon sa kaso niya sa human rights, na suspended itong pulis na ito. Pagkaalam ko, 6 months.
pero kontento naman siya sa kanyang suspension. Ito po ang buong katotohanan. Isa pa po, dahil po sa may blind loyalty and obedience kay Mayor Rudy Duterte at sa kanyang campaign against criminality and illegal drugs, dito po nakagawa ako ng isang electoral judgment call that led to the untimely death of my two brothers. Sila po ay involved sa illegal drugs, gumamit ng illegal drugs at nagproteksyon. Napakasakit po ang ginawa kong desisyon. Wala po nakakaalam dito except ako lang. Alam ko ngayon, yung mga pamangkin ko na nalaman nila na isa ako sa instrumento sa pagkapatay ng dalawa kong kapatid, si Cecilio at si Fernando. Tanggap ko po kung anong mangyari sa akin. Dahil po, sobra kong loyalty sa kanyang campaign. Nagawa ko po ito. Sarili kong dalawang kapatid, pinapatay ko. Panawagan ko po sa mga kasamahan ko sa pambansang kapulisan na hindi po solusyon ang pagpatay. Managot po tayo sa batas ng tao at batas ng Diyos. Kung sige tayo ng konsensya natin hanggang sa katapusan ng angka natin, kung dalahin natin ito, silipin natin. Papatay man ako o papatayin ako, kontento na ako na nagawa ko ang promise ko sa Diyos. Magsagawa ng isang public service. Sana po darating ang panahon na magkaroon tayo ng isang pambansang kapulisan na totoo po na may dangal. Baka Diyos, mga bayan at katao na totoo po tungkulin ang kanyang sinupaan, tungkulin na magsimpi sa bayan, to serve and protect para po sa kabubuti ng nakaraan namin. Hindi po to serve and collect. God bless po sa bansa natin at sa pambansang kapulisan. Salamat po.